So, alam naman natin mga kutsero na si VP Sara recently has been in hot water because of yung mga statement ng tatay niya. Actually mga kutsero, si VP Sara okay naman yung takbo. Kaso, nagsalita kasi yung tatay niya. So now, obviously, hindi siya nag-benefit doon sa mga sinabi ng tatay niya. But, it made sense. Okay? Hindi ko sinasabing mali si Digong doon. Hindi ko rin sinasabi na mali yung pagsasabi ni Digong na dapat i-audit yung House of Representatives. But, mga kutsero, sa akin, may punto siya doon. Dahil, tulad nga ng ilang beses ko nang sinasabi sa mga vlogs ko na ina-upload ko dito, sa lahat ng ahensya sa gobyerno, ang pinaka-opaque, ibig sabihin, pinaka-hindi makita, ay ang sa House of Representatives. Wala Hindi katulad nung sa ibang mga miyembro ng gobyerno o ng mga ibang elected officials na alam mo lahat kung saan napunta yung pera. Alam mo lahat, hanggang judiciary. Hanggang sa mga korte natin, alam mo kung paano inaudit. Ang hindi lang natin makita yung sa House of Representatives. So, yun, I think that is something that needs to be resolved. Kailangan ma-resolve yan. In my opinion. And I'm not here, hindi ko sinasabi dahil pabor ako kay Digong o pabor ako kay Roque o pabor ako kung kanino man. No, it has been my opinion for the longest time. Hindi pa sila nagsasalita, yun na yung opinion ko. So, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi mga kutsero, ang pangit kasi minsan sa ganitong usapin, minimize nila yung opinion mo kasi dahil DDS ka o dahil loyalista ka o whatever. Kaya ako, kahit naniniwala ako kay PBBM, I'm supporting PBBM, I'm supporting VP Sara, and I've been a loyalist since I was a kid. Naniniwala rin ako na may kanya-kanya tayong utak. At kailangan din natin mag-isip. Kailangan matuto rin tayo mag-isip. At hindi porke may sinabi sila na, hindi kasi ganito. We'll take it hook, line, and sinker. Bakit hindi pwedeng questionin? Bakit kailangan depensahan na, hindi, zero din naman yung disallowances namin, etc. It's the same across the board. Ganon din sa Office of the Vice President, ganon din sa OP, ganon din sa mga ibang ahensya. But anyway, pag-usapan ngayon natin yung statement ni VP Sara. Ito. So, marami ng kontrobersya, marami ng sinabi tungkol dyan sa issue tungkol kay VP Sara. Marami nang nakwento. Marami na rin akong sinabi, marami na rin akong ginawang video tungkol dyan. So, kung gusto nyo panoorin yun, balikan nyo na lang yung mga video ko nung nakaraan. Nandun lahat yun. So, ganito. After a long time na hindi siya nagsalita. Kasi nung huli siyang naglabas ng statement yung sa yung sa Commonwealth, yung may nagkalat ng dadaan daw na VIP sa Commonwealth, tapos napahiya. Kasi nasaan si VP Sara, butuan yata. Nasa butuan yata siya. Napahiya tuloy. Hindi na natin alaman kung sino yung nagkalat na yon. Diyan ngayon, nakatago na yata siya. Hindi natin alam. Going back, eto ngayon siya nagsalita, si VP Sara. Sabi ni VP Sara, wag manira, malayo pa ang eleksyon. Mukhang may meanings. Mukhang may meaning to, double meaning to Panoorin natin yung video, may video yan Hindi, ito muna, panoorin natin yung balita nitong ng News 5. Syempre, if it's from News 5 or if it's from tingnan natin. Dilaw to pero tingnan natin. Maliit na hamon sa pamumulitika. Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte matapos tanggalin ang hinihingi niyang confidential funds sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi pa oras ng pamumulitika.
Ito ang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuuang hinihinging confidential funds ng BISE. 500 million pesos sana dyan ay sa Office of the Vice President habang 150 million pesos naman sa Department of Education. At kahit inalis na ang kanyang confidential funds, nagpasalamat pa rin si Vice President Duterte sa mga sumuporta sa kanya. Sa kanyang pahayag ngayong araw, sinabi ng BISE na naiintindihan niya ang pagkadismaya ng ilan tungkol sa pakikialam sa budget at sa confidential fund. Pero giit niya, maliit lamang ang aniyay mga hamon na ito sa pamumulitika kumpara sa mas matinding pagsubok sa ekonomiya bunsod ng mga gyera sa Israel at Ukraine. May oras din daw para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Wala pang pahayag ang Kongreso at ilang miyembro nito kaugnay sa sinabi ng Vice Presidente. Pero ngayong araw din nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dyan ang District Representatives Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahangahangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representative si Romualdez dahil sa anilay huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ay, naku. Weird. Alam niyo mga kutsero, simple lang naman yan. Explain ko sa inyo ba't may mga ganyang statement. Kasi mga kutsero, as a collegial body, bago po maagalaw ang mga congressmen, lalo sa mga sa mga distrito nila. Halimbawa, merong let's say ako, first district ako ng Manila. Halimbawa lang. Tapos meron akong project o may proyekto ako para sa mga constituents ko sa Manila. Bago ko ho yan maipasa, dadaan ho muna yan sa mga kasama ko sa Kongreso. Yan. Bago yan maipasa. Tapos, aaprubahan yan sa committee level, aaprubahan yan sa plenary. Saka pa lang pwedeng igawad sa akin yung budget na gagamitin para sa distrito ko. Ganyan din po, for example, nung congressman si President Bongbong Marcos, marami ho siyang proyekto o marami ho siyang bills na naisulat para sa Ilocos na hindi umabot sa plenary. Hindi umabot sa plenary. Bakit? Kasi nga, politika. Sa sa mundo ho ng House of Representatives, kung hindi ka marunong makisama, wala kang pupuntahan. That's a fact. Kanino ka makikisama? Kay House Speaker. Ganun ho yan. Wala akong dyan. It is just the politics of being in Congress. Sabihin natin lahat, ay parang mali yata yun, ganyan-ganyan. Dapat hindi ganyan, etc. etc. Well, it is what it is. Yan na yung politika niyan eh. Wala tayong magagawa. It has been like that from a time immemorial. Gusto mo ng budget? Manligo ka. Kumuha ka ng supporters. Kumuha ka ng mga taong kakampi mo para maisulong mo yung gusto mong mangyari. So hindi po ako magtataka kung bakit may mga buhos na statement. Halimbawa, eto, Cavite, AJ Adbincula, pinagtanggol lang House of Representatives. Si Caloocan, sumuporta daw kay Speaker Romualdez. Si Talyado, saan si Talyado? Camarines Norte. Oh, ganun din. May mga ganyan talagang kasi nga they're a collegial body. It doesn't necessarily mean na solid sila. It's just nakikipaglaro sila. Okay. Cebu, ito yung kanina yung binalita. Ayan, yung Cebu Bohol. Oh. Tariela, sino naman tong Tariela na to? Saan ba siya? Mindoro. Ayan, Tariela. Tapos, ito pa yung medyo natawa ako dito, mga kutsera. Actually, nung nabasa ko to, hindi ako natuwa nung nabasa ko to. Bakit? Kasi parang may mali doon sa statement. Eto.
Dalipe baffled by Rodi's tirades versus Congress that backed his administration. Alam niyo mga kutsero, medyo natawa ako sa statement na to. Kasi, kung sumuporta ka kay Digong during that time, bakit biglang may pagbawi? Ba't biglang ngayon nanunumbat? Bakit po weird sa akin yan? Basahin natin yung statement. Sabi niya, marami sa amin ngayon sa 19th Congress na nilbihan din noong 18th Congress. Ito po yung panahon ni Digong nung siya yung presidente, 18th Congress. Noong Pangulo pa si President Duterte. At alam niya ang ginawa namin. Sinuportahan namin siya lahat, todo-todo sa lahat ng mga kailangan niya sa legislative agenda niya. At nung panahon ng COVID, sinuportahan siya ng Kongreso at nagtataka kami bakit ngayon iba na yung tingin niya sa aming mga kongresista. Wait. Parang may mali dito sa statement na to. So, ibig sabihin pala, during that time, nung sumusuporta pa kayo kay Digong, ibig sabihin, dapat ibigay din yung inyong layaw, parang ganon. Diba? Kasi alam nyo mga kutsero, ganito. At sa akin simple lang kasi yan. Simple lang ang logic ko dyan. Naging kongresista ka para suportahan ang constituents mo. Hindi si Digong. Ulitin ko mga kutsero. Para lang naiintindihan natin lahat. At ito mga kutsero, if anything, ito ang nagpapakita ng misplaced priorities ng Congress natin. Ang mga kongresista, kaya sila hinahalal dyan, ay para suportahan hindi ang presidente, para suportahan yung kanyang mga constituents. Hindi ba dapat ang sinusuportahan nyo yung mga constituents nyo? Tayo dapat ang naikinabang dyan. Hindi si Digong. Hindi yung legislative agenda ng presidente. Dapat tayo naikinabang dyan. In general. Nung nagkaroon ng COVID-19 na problema, mga kutsero, noong panahon na nagkaroon ng COVID-19, responsibilidad nyo na protektahan kami. Hindi nyo responsibilidad na protektahan ang Duterte administration. Sorry real talk lang. Kasi mga kutsero, kapag ganito ng ganito ang sistema ng politika natin in the future, ay good luck. Maghahanap na lang tayo. Wala tayong makikitang politiko na magsisilbi talaga para sa kanilang mga constituents. So ano ba talaga? Ba't ba kayo nandyan sa Kongreso? Kung bumoto man kayo if in favor of the legislative agenda of PRRD or FPRRD nung panahon ng COVID, kasi para sa taong bayan yan. Diba? Hindi naman yan para kay Digong. So bakit may ganitong statement? Di sana mga kutsero, kung feeling nyo naman pala, tatrado rin kayo ni Digong, sana hindi kayo nagbigay ng sobra-sobrang suporta. Sana in the first place, inuna nyo yung constituents nyo, inuna nyo kami. Kaming mga walang kapangyarihan. Kami na wala sa posisyon. Kami na hindi marunong magsulat ng mga batas. Kami na hindi marunong mag-aral ng mga polisiya ng mga naisinusulat nyo. Kami sanang inuna nyo, hindi si Digong. Bakit ginawa nyo lahat yan para kay Digong? Hindi nyo ginawa yan para sa amin? Hindi nyo ginawa yan para sa mga constituents nyo sa baba? Huwag sana ganun. Hinalal kayo ng taong bayan Hinalal kayo ng mga distrito nyo. Hinalal kayo, umaasa sila na kapag kayo yung nakaupo dyan sa House of Representatives, maire-representa nyo ng maayos yung distrito nyo. Kaya nga kayo House of Representatives. Represent. O anong nire-representa nyo? Interest nyo lang ba?
ang nire-representa nyo dyan sa loob ng HOR? Grabe naman kayo. Huwag niyong gawing tanga yung mga constituents nyo. Anyway, trigger talaga. Dito ako na-trigger. Marami na ako nabasa. And quite frankly nga, wala akong pake dun sa mga ibang mga statement of support kay Romualdez. Kasi nga, alam natin yung sistema dyan sa loob. Kung hindi ka kakapit sa malakas, hindi mo maisusulong yung mga proyekto mo sa loob ng Kongreso. Ganun talaga yun. Hayaan na natin yan. Ganun lang talaga yun. Pero yung itong statement na to, hindi pa nga to dahil kay Digong eh. Totoo lang. Hindi pa nga ito dahil wala nga akong intensyon na ipagtanggol pa dito si Digong eh. Ang intensyon ko na lang dito, teka, dapat kami ang inuuna nyo, hindi si Digong. Dapat kami. Kaming nire-representa nyo. O, pati dyan sa party list. Yung mga party list, sectoral kayo. Merong representante ng guro. Anong ginagawa ng representante ng guro? Kumukuha ng pondo para sa mga terorista. Representante ng kabataan daw. Recruiter ng mga terorista. Representante ng mga kababaihan daw. Anong ginagawa? Recruiter para sa mga terorista. Tapos sila yung kinampihan nyo. Tigas. Anyway, ito yung speech ni VP. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay kanya may hugot yun panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag
sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Yun. Yun yung statement. Wala namang problema. Pero ito lang kasi yung sa akin. Kasi dahil dito sa issue ng confidential funds na binato nila kay VP, maraming naungkat eh. Maraming naungkat. Kasama sa naungkat, ito, na hanggang ngayon hindi pa sinasagot din ng Congress, ng House of Representatives. Ulitin natin mga kotsero. Kasi sabi nila, wala raw confidential funds ang Congress, ang House of Representatives. Wala naman talaga. Fake news po yun. Kung sino man po ang nagsabi na may confidential funds ang House of Representatives at Senate, nung Senate meron, nung panahon ni Tito Soto, 50 million confidential funds ang Senate. Pero ito ngayon, wala silang confidential funds. Totoo yan. So, kung may magsasabi sa inyo na hindi, meron silang confidential funds, tapos ipipilit, sabihin, kasi ganito, ganyan. For whatever reason, mali yun. That's not true. Malinaw ang ating, what do you call this? Malinaw ang ating GAA, General Appropriations Act. Malinaw po yan. Ang nakasulat po sa ating General Appropriations Act ay extraordinary and miscellaneous expenses or funds. Ngayon, hindi po natin alam kung magkano yung naka-allot. I think it was around 3 or 4 billion yung naka-allot for 2023 na extraordinary expenses. Malaki siya eh. Lampas 2 billion eh. Kasi ngayon, di ba, 1.6 lang. Pero nung nakaraan, malaki siya. Mga 2-3 billion pesos yung naka-allot. I could be wrong. You can go to the website ng COA. Ng DBM para makita yun. Ito lang yung rereklamo ko. Kasi mga kotsero, ito, ang ginastos ng House of Representatives for 2022, nasa 4.98 billion. Hindi yung maliit na pera yan. Saan napunta yung 4.98 billion na yan? Kasama po ba dyan yung kampanya nila? Diyan sa 4.98 billion na yan. Kasi 2022 budget to eh. Hindi ko natin alam. Para saan ho ba ang extraordinary funds? Kasi mga kotsero, marami pa rin nalilito dyan. Sinasabi nila confidential funds din daw. Hindi yan confidential funds. Iba ang confidential funds. Ang confidential funds, may hiwalay na proseso for audit. Ito, auditable naman siya. Kaso, ang problema mo sa pag-audit nito masyadong mababaw. Para saan ang extraordinary expenses? Para dito. Meetings, official entertainment, PR, contribution to charitable institutions, etc. Di ba ang babaw? Hindi ba covered na to ng ibang line item ng budget ng Kongreso? Hindi kasama to? Pati office equipment and supplies? Seriously? Wala kayong budget na nakahiwalay para sa office equipment and supplies? Ano to? Ba't gumasos kayo ng 4.9 billion for these things? Importante ba to sa ikauunlad ng Pilipinas? At least yung extraordinary funds, hindi man nakikita sa COA, pero nakikita ng Presidente, nakikita ng House Speaker, nakikita ng Senate President. O di pwede silang magkomento, bakit tahimik ang Senate President at House of Representatives doon sa sinubmit na liquidation ng confidential funds? Takot sila? They might open Pandora's box. Ito lang ang requirement niyan for audit. Certification. Pipirma si congressman. Certify that all of these expenses are whatever. Yun, bigay. Kailan lang hihingi ng resibo? Yun, hihingi lang sa resibo pag lumampas sa budget. Pag sumobra sa budget. Magkano yung 4.9 billion per congressman? 16 million per congressman? 16 million for congressman, tapos hindi mo pwedeng busisiin. Wala to sa COA website Hindi naka-out sa report ng COA kung saan ginagastos yung extraordinary and miscellaneous expenses na yan.
Paliwanag nyo kung paano kayo umabot sa gastusin na 4.98 billion. Ayan, no? Sila yung may pinakamalaki. Alam nyo kung saan ko nakuha tong report na to? Nakuha ko to doon sa annual audit report ng COA 2022. Walang ibang naka-indicate, yan lang. Kasi, obviously, something is wrong. At least, yung confidential funds, pareho ng OVP at ng OP. OVP, Office of the Vice President. OP, Office of the President. Parehong liquidated. Ito, hindi mo alam. Ano yan? Ano yung 4.98 billion na yan? Magkano dyan ang ginastos pang restaurant? Magkano dyan ang ginastos pang saan na ba? Saan natin yun? Kung saan ginagamit? Yan, official entertainment. Really? Official entertainment? Gumastos kayo ng 4.9 billion for official entertainment. Seriously. I mean, tanggalin nyo yung personalities. Tanggalin nyo si Romualdez, tanggalin nyo si VP Sara, tanggalin nyo si PBBM. Really? Talaga? Ang House of Representatives natin gumastos ng 4.9 billion para dyan? Although, syempre, alam naman natin, si Senator Amy, iba yung opinion niyan. Alam naman natin yan. Ano yan kaibigan niya si VP Sara. Sabi, sinabi ko na noon pa na may halong galit. Parang hindi ko maintindihan kung sinong nagmamadali. Ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubugbog na yung frontrunner? Ika nga, yun ang sabi. Ngayon, mga kutsero, tanggalin nyo yung pangalang Duterte. Tanggalin nyo yung pangalang Marcos. Tanggalin nyo yung pangalang Romualdez. Sabihin nyo sa akin kung tama to. Nagagastos ka ng 4.9 billion para dyan. At the very least, yung confidential funds, alam natin may pupuntahan. Bakit? May mga significant concerns ka na Lalo sa DepEd. Ito, sa DICT lang, tinanggalan na ng confidential funds. O tinanong, ano nangyari? Ilang beses na hack? PhilHealth, PSA, House of Representatives. Sige pa. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan, mga kutsero, na demonize o pinagmukhang masama yung pagkakaroon ng confidential funds. Pero hindi nila naisip na doon ginagastos yung confidential funds. For example, etong sa DICT. Tinanggalan ng confidential funds. O ngayon, paano ngayon nila mahahunting kung sino yung hacker? Walang pera. Para ma-hunting mo, kailangan mo pa mag-request ng budget. Ibibid out mo pa yan. O magbibidding ka, publiko yan. So, ibig sabihin, kung sino man yung nag-hack, makakabasa ng dyaryo, sasabihin niya, ay, naghahanap na sila ng budget para hanapin ako. Alin ba? Ito. Uso ngayon ng grooming, di ba? Child grooming sa mga paaralan. Ano yung grooming? Yung tinetraining yung mga bata para jowain ng mga matatanda. Yun ang grooming. Paano mo mauhuli yan? May PNP naman, may ganito, ganyan. Alam nyo po, bago pa po kayo pumunta sa PNP, bago pa kayo pumunta sa AFP, kailangan meron ka ng probable cause. Ibig sabihin, may ebidensya ka na. Paano ka makakakuha ng ebidensya? I-request mo pa yung budget mo sa DBM. Syempre ganun Tapos, malalaman na ngayon nung ahensya, malalaman na nung teacher, ito pala, nagpapa-imbestiga na sila para mahuli yung mga child groomers. Isipin nyo yun, mga kutsero. Hindi masama ang confidential funds. Ang masama, yung gumagastos ka ng bilyon-bilyon pera para dito. Public relations, official entertainment. Alang yan naman. Alam nyo ba kung ba't napakaraming huli ngayon ng drug sa PIDEA? Confidential funds din yan. O ngayon, kaya nga kung napapanood yung video ko tungkol dyan, mga kutsero, itong mga video ko nung nakaraan, sasabihin ko sa inyo, kapag bumalik ang drugs, pag tumaas ulit ang incident, mga kutsero recently, 2 bata ang nahulihan. Drug runner sila. Bata. Isang 16-year-old, isang 17 yata. Basta below age of majority. Isang 16, isang 17. Sa 16-year-old, 2.5 million pesos yata worth of drugs. O pag dumami ang drugs ulit, dahil tinanggalan ng confidential funds, sorry, no?
Pag dumami ang child groomers, sorry. Pag dumami ang human trafficking, lalo na yung sa mga bata, Diyos ko, nagigigil ako dyan. Nakakapanood ako ng docu recently tungkol dyan sa mga bata na pinopost sa mga website. Tapos binebenta yung mga picture na malalaswa. Ay, Diyos ko, gigil ako. Pag yun, bumalik o dumami, by the way, pangatlo tayo sa human trafficking, ang Pilipinas. Wala ko ibang sisisihin. Ang sisisihin ko lang, House of Representatives. Bakit? Pinagmukha nilang masama ang confidential funds. Sila lang, sisisihin ko. Wala namang masama dyan eh. Pinagmukha nilang masama. Anyway, so good luck na lang sa Pilipinas, no? Good luck, Philippines. Good luck, Philippines. Hello. So, ayan mga kutsero, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating video for today. Okay, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating po Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po yung ating Facebook page. Marami po akong update dyan araw-araw. And I'll see you again in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Shoutout kay Adrian RC. Shoutout po Coach. Always watching your videos. Nice to catch you live watching from Chicago, Illinois. Yan. Okay, so see you everyone. Bye. Bye.